Gusto kita. Gusto mo ko. Pero, nagkakagusto ka rin sa kapwa mo lalaki. Halos 3 buwan pa lang tayong magkakilala noon. Pero, ano bang meron sa'yo? Sa araw-araw nating pag-uusap, nahulog ako sa'yo. Dumaan ang ilang linggo na parang sasabog ako. Sinabi ko sa'yo na pakiramdam ko ay nauhulog na ako sa'yo. Patay. Pinatunayan ko na namang lapitin talaga ako ng bakla. Pero hindi ka lang bay. Bakla ka talaga. Baklang bakla. Kaya akala ko, pagkatapos nun, hindi mo na ako papansinin. Pero sobra akong nabigla sa naging reaksyon mo. Sabi mo, walang magbabago Alam kong may magbabago kahit sabihin nating wala. Pag hindi ka na nagpakita sa akin, ipapahanting kita. Sumagot naman ako ng, paano kapag hindi ko na kaya? Wala namang mawawala sa'yo pag nawala ako At sumagot ka naman ng, anong walang mawawala? Ikaw mawawala? Paanong wala? Ang daya. Sinunod kita. Hindi ako nawala. Nagpatuloy ang araw-araw nating pag-uusap. Pero imbes na makaahon, parang mas lalo akong nahulog. Nahulog ako ng sobra dahil sa mga pinakita mo at pinaramdam mo. Dumating na tayo sa puntong pinagbabawalan mo na ako sa mga bisyo ko. Alak at yosi. At inaangkin mo na yung imaginaring pinagbubuntis ko. Sabi ko sa'yo, pag lumabas to, ninong ka sabay turo sa tiyan ko. At sumagot ka naman ng, dali pa kung gusto mo. Ilang araw pa ang lumipas, napunta na naman tayo sa usapang ganon. Sabi ko sa'yo, basta pag lumabas to, ninong ka At sumagot ka ng, daddy nga, diba? At merong isang araw na ayaw kong kumain. Wala akong gana. Tapos sabi mo sa akin, kumain ka nga. Kakainis ka. Paano na yung anak natin? Meron pa tayong pagkakataon na sabi mo sa akin, pag hindi ka tumigil, kakagatin kita. Tapos ako, titigil. Pero maya-maya pa, mangungurot na naman. Tapos, maghaharutan tayo. Tapos sasabihin mo na naman sa akin, pag hindi ka tumigil, yayakapin kita. Ako naman, titigil. Pero dahil sobrang lakas mo mang asar, kukurutin kita uli. Tapos, sabi mo nun sa akin, pag hindi ka tumigil, hahalikan kita. Pagkasabi mo nun sa akin, nanlaki ang mata ko. May isang araw pa na dumating sa atin habang kumakain.
Tanong ko sa'yo, anong gusto mo? Sagot mo sa akin, ikaw. Tapos sabi ko naman sa'yo, gusto ko good for two na to. Pero kung ayaw mo to, hindi na lang ito kakainin ko. Anong gusto mo? Ang sagot mo, ikaw. At sumagot naman ako ng, eto na nga gusto ko. Ikaw ba? At ang sagot mo, ikaw. Ikaw ang gusto ko. Masaya akong nakakasama at nakakausap ka. Hindi ka naman nagbago. Kung paano kita nakilala, ganun ka pa rin kapag magkasama tayo. At kahit minsan, hindi kita pinilit na maging lalaki kapag magkasama tayo. Minahal kita ng ganyan ka. Maharot, malambot, bakla. Baklang bakla. Kung paano ka, alam mo na yun. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nalaman ko na may karelasyon ka palang lalaki rin. Sobrang sakit. Kasi tinago mo at hindi ko sa'yo nalaman. Naging cold ako sa'yo pero sinabihan mo ako. May memo ka galing sa akin. Nagpapamiss ka eh. Hindi ka na sweet sa akin. Ilang araw rin ang pinalipas ko bago ko nagawang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko at nalaman ko. Nagpaliwanag ka at sinabi mong hindi ka na masaya sa kanya. Nung gabing yon, tinanong kita kung bakit ganun yung mga pinakita mo sa akin. Sabi mo, kasi nade-develop ka na rin. Na mahal mo na rin ako. Sinabi ko sa'yong lalayo na ako sa'yo dahil hindi na tama at hindi ko na kaya. Pero kinabukasan lang, kinausap mo na naman ako. Naging okay tayo, pero pagkalipas ng 1 linggo, tinopak na naman ako at lumayo sa'yo. Nung sinabi mo sa akin nun, if we have to let go of what we have now, can we still be friends? Sinabi sa akin ng kaibigan mo na nag-usap kayo, na sinabi mo sa kanya na mahal mo ako, na hindi mo aakalaing mamahalin mo ako, na hindi mo ako pinaasa, at lahat ng pinakita mo sa akin ay totoo. Pero may karelasyon ka nga, na hindi ka na masaya, pero nag-hold on ka pa sa kanya dahil gusto mong ayusin yung kung anong meron kayo. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay yung sinabi sa akin ng kaibigan mo na ayaw ka sana niyang mawala. Kaya lang, ayaw niyang maging unfair sa'yo, sa karelasyon niya, at sa sarili niya. Sabi niya, you had the right love at the wrong time. Umiyak siya, be. Dalawang linggo tayong hindi nag-usap. Pero namiss kita ng sobra, kaya bumalik ako. Kahit kayo pa, oo, binalikan kita. Kahit hindi mo ko mapanindigan, oo, bumalik pa rin ako. Na umabot pa sa puntong mukhang kilala na ako ng karelasyon mo. Bakit? Kasi inad niya ako sa Facebook. Hindi ko inaasahang kilala niya pala ako.
nakonsensya ako. Kaya, nilayuan kita. Hanggang sa naging paikot-ikot na lang. April to July, okay tayo. July to September, hindi tayo okay. Kasi nga, inad ako ng jowa mo. Eto rin yung panahon na may nakapagsabi sa akin na wala na raw kayo. So ako si Hopia, nakipag-usap uli sa'yo. September to December, okay tayo. December to February, hindi tayo okay. Kasi kumakain tayo noon bago manood ng sine. Tumatawag sa'yo yung ex mo. At bago matapos ang Pebrero ngayong taon na ito, naging okay nga tayo. Pero tumagal lang ng halos isang buwan. Hindi dahil tinopak na naman ako, kundi dahil may mga bagay kang pinagdaanan at ginusto mong mapag-isa. Ang sakit para sa akin na makita kang nasasaktan, lalo na noong mga panahon na yun. Wala akong magawa para i-comfort ka. Ang sakit. Kasi ang nagagawa ko lang noon is to look at you from afar and watch you suffer. Ilang buwan mo rin akong hindi kinausap. Tinawagan pa kita once to make sure that you know na nandito lang ako. Kapag ready ka nang makipag-usap. Pero ang sakit. Kasi I wanted to be there for you. Pero parang hindi ako yung kailangan mo. After Holy Week, kinausap muli ako. Finally, nagkwento ka na. Nagkikita tayo once in a while. Nagkukwentuhan, nanonood ng sine, nagtatawanan, at nag-uusap sa telepono. Nagsasabihan ng mga plano sa buhay. Buo ang suporta ko sa'yo. Sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Alam kong alam mo yan. Nung minsan nagpasalamat ka pa. Sabi mo kasi sa akin, ako lang yung nalalabasan mo ng stress na nararamdaman mo ngayon. Masaya ako kasi unlike before, ngayon, may tiwala ka na sa akin. Nagsasabi ka na ng nararamdaman mo. Hindi na natin pinag-uusapan yung tungkol sa atin. But deep down in my soul, umaasa pa rin ako sa isang bagay na hindi ko pa rin alam kung maibibigay mo na ngayon. Hindi ko alam kung kailan, pero sana dumating pa. Dumating pa yung araw na ako naman yung pipiliin at ipaglalaban mo. Na kung meron ka pang nararamdaman para sa akin, sana mapanindigan mo na. Kasi sabi mo sa kaibigan ko, di ba? Na na-develop ka nga sa akin, pero career ang priority mo ngayon. At kailangan mo munang i-push yung sarili mo. Dahil nga bakla ka. Para ma-push mo na talaga ako. Sinabi mo rin daw na kapag stable na yung career mo, may chance nang i-pursue mo na ako. Naiintindihan ko yun. Andito lang naman ako eh. Hinihintay pa rin kita. Kung hindi pa malapit dumating yung pagkakataon na yun, sana bigyan pa ako ng patience ni God to wait for you. Ngayon, nagbago na tayo. Ang dami nang nangyari. Ilang beses na tayong nagdesisyong wag na lang mag-usap. Pero tingnan mo, andito pa rin tayo. Basta gusto ko lang malaman mo, mahal kita. Mahal na mahal kita.
Sa kabila ng lahat ng sakit na naramdaman ko, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko para sa'yo. Na sa tuwing inaasar ako dahil in love ako sa bakla, sasagot lang ako ng, wala mahal ko talaga. Mahal. Mahal kung nakikinig ka man, hindi ko nais na baguhin ka. At hindi ko kailanman ikakahiyang na in love ako sa bakla. Wala akong pake sa kung anong sasabihin ng iba. Ang alam ko lang, isa sa pinakamasarap na pakiramdam, yung naramdaman ko nung minahal kita. Ako si Gina, at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gustong-gusto ng pamilya ko ang girlfriend ko. Kaya hindi ko siya mahiwalayan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Denver. I have a girlfriend na matipid sa buhay. To the point na gusto niya lagi lutong bahay. Dinadala ko siya sa class na resto pero tinatanggihan ako. Bigla ba namang mag-iinarte? Aalis tapos maglalakad sa kung saan. Siguro nga 2 beses niya nang ginawa sa akin yun . Alam niyo kung anong trip niya? Street food. Oo, street food. Nakakadiri kaya. Minsan nga sa inis ko sa kanya, sa kalagitnaan ng kanto, iniwan ko siya. Bahala sa buhay niya, mag-isa siya umuwi. Nakakainis. Parang ang tipid na ang arte. Ewan ko. Hindi ko nga lang kasi siya talaga mahiwalayan. Kasi gustong-gusto siya ng pamilya ko. Sa ngayon wala na akong nararamdaman para sa kanya. Nawalan na ako ng pagmamahal sa kanya. Tuwing meron akong barkada gimmick, para bang nahihiya ako na isasama ko siya. Kaya kadalasan, nagsisinungaling ako sa kanya. Ang sinasabi ko sa kanya, matutulog na ako, pero ang totoo, ayun, lalabas ako ng bahay. Makikipag-inuman sa bars o sa mga kabarkada, at ayun, hindi niya nalalaman yun. O minsan kung malalaman niya man, dahil sa tag photos, hindi pa rin ako maamin. Ayun, iyak-iyak lang siya. Pero wala Wala na ako talagang nararamdaman para sa kanya. Hindi ko siya maiharap sa mga kaibigan ko kasi mukha siyang manang. Hindi siya marunong magdamit. Paminsan nga, sinubukan niya namang magdamit ng medyo in sa fashion trend. Pero parang hindi bagay sa kanya. Nakakahiya naman dun sa mga girlfriend ng mga katropa ko na ang gaganda, ang sexy, tapos ang class tingnan. Pero siya, hindi siya bagay dun. Kaya ako lang naman siya naging girlfriend kasi matalino siya . Tinutulungan niya ako sa studies ko. Pero ngayon, dahil walang pasok, okay lang. Marami naman akong kachat. Actually, yung mga kachat ko ngayon, girlfriends ko na lahat. At hindi niya yun alam. At palagay ko, yung mga kachat ko ngayon na girlfriend ko na, siguro isa sa kanila, pwede na, may papakilala,
o maihaharap ko na sa mga barkada ko kapag nag-inuman kami o kapag meron kaming gathering. Sa ngayon, nagpaplano na lang ako kung paano ko siya mahihiwalayan. Ang sweet niya pa rin sa akin. Masyado siyang mabait para sa akin. Tsaka, isa pa, gustong gusto ng pamilya ko ang girlfriend ko. Kaya hindi ko siya mahiwalayan. Sana matulungan niyo ako sa problema ko. Muli, ako si Denver at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Hello po, good evening. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa inyo at sa mga nanonood ng live. Ayun, pwede malaman ko anong pwede namin itawag sa kanila? Live na lang. Lai, medyo lumalayo lang yung boses mo sa amin. Hindi ko alam kung nakatutok ba yung bibig mo dun sa mic mo. Pwede mo pa bang ilapit yung bibig mo dun sa mic mo? Sige, sige. Hello. Ayan, mas dinig ka na namin, sis. Akala ko kanina para akong may kausap na na parang anino, gano'n. Or aparisyon. Okay na, ayan. Lai, tama ba, Lai? Lai. Yes po. Ilan taon ka na, Lai? 27, ma'am. 27 years old. San lupalop naman galing si Lai? Hello, Lai. San lupalop ka galing? Hello? Lai, nandiyan ka pa ba? At hindi na natin makakontak si Lai, no? Lai, meron ka bang posisyon dyan sa bahay ninyo na mas okay? Kasi nag-weak network connection ka na sa amin dito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kasi kung hindi, we'll have to end this call. And kailangan mo munang ayusin ang iyong network. Hello, Lai. Hello, ma'am. Naka-monitor ka rin ba? Naka-on ba ang TikTok mo dyan? Kasi may naririnig din akong feedback eh. No, hindi, ma'am. Naka-stop na siya. Naka-stop na. Alright, sige. Lai, tinanong kita kanina, sang lupalop ka galing? Hindi mo pa nasasagot yon. Ano, ma'am? Ano, ma'am? Sang lupalop ka galing? Sa Bulacan. Bulacan. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lai, ha? Lai 27 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Hindi ako makapag-move on sa ex ko. Hindi ka makapag-move on sa ex mo. Ito bang ex mo, matagal bang naging kayo nito? Almost 7 years. 7 years. O kasi may anak kami. Tapos sa relationship, 10 years. Wow. So all in all? Tapos kasal pa kami. So 10 years na kayong magkarelasyon. Tama ba ako? Kasal kayo ng 7 years. Yes. Ilan taon na yung anak ninyo? Isa pa lang. Ilan taon na siya? Mag-12.
Mag-iilang taon? 12. 12. Bata ako nag-asawa, 14 years old. Sandali lang medyo na mind blown ako dun sa sinasabi mo. Well, technically, you cannot be married at the age of 14. Bali, kasal ako ng 4 years, 10 years kami yung relationship namin. High school Okay. pa lang kami. High school pa lang ako, magkarelasyon na kami, tapos nagpakasal kami 2019. Mhm. Yan. So tama ba ako ng pagkakaintindi? Kayong dalawa nitong lalaking to ay yung daddy ng baby mo, tama? Tapos Yes. estudyante ka pa lang nung nabuntis ka niya, tama? Hello, Lai, Mhm. tama yon? Yes. Okay, and then eventually nag-grow yung relationship ninyo, kayo pa rin, up until nagpakasal kayo, nag-decide kayo magpakasal, tama? Yes. Alright, so what went wrong? Bakit kayo naghiwalay nitong asawa mo? Nagpunta siya ng Taiwan eh. Nagpunta siya ng Taiwan? Tapos parang nagkaroon siya ng iba. Siguro mga 6 months pa lang siya doon. After that, sabi ko, tinanong ko sa kanya, bakit ka ako niloko mo ko? Sabi niya sa akin, nakalimutan lang daw niya may family siya. Tapos paulit-ulit. Tapos ang ginawa ko, dahil nga nasa bahay lang ako, nag-aalaga lang ng baby, ang ginawa ko, nagharap ako ng ibang way para malibang, kumita ng sariling pera. Nung medyo nakakalimutan ko na siya that time. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook na nakaka-recover na siya. Nag-usap kami that time na parang wala na kami pakialamanan. Pero hindi pa rin ako makausad. Hindi ko alam kung ano ba yung pinangihinayangan ko. Lai, wait So yung major reason kung bakit naghiwalay kayo was because of him going to Taiwan. Tama ba? Yeah. So naging LDR kayo. Hindi ba kayo nag-usap ng masinsinan about that long distance relationship? Wala ba kayong terms na okay, sige, ilang years ka lang dyan, babalik ka na dito? Pinigilan, nung time na umuwi naman siya, pinigilan ko siya. Sabi ko, magstay na lang siya. Ang sabi niya, marami siyang reason, marami pa daw pong pangarap. Ganun. So, hindi na settle. Ilang taon na tong asawa mo na to? 30. 30 years old. Feeling mo ba nanakaw sa inyo yung pagkabata ninyo dahil maaga kayo naging magulang? I think so, pero yung responsibility bilang magulang is nagawa naman namin. Kaya lang, may mga factors din kasi na hindi lang yung LDR, yung lalo na yun sa mga family, sa mga side. Kasi alam mo yung tipo na family culture na kapag pinag-aaral ka ng magulang mo, dapat tumulong ka. Dapat, halimbawa, kumikita na yung asawa mo is ganito lang kayo kasi dadalawa lang naman kayo. Parang ganun. Naiipit ako sa sitwasyon kasi kahit anong gawin mo hindi mo pwede papiliin yung partner mo sa parents niya saka sa inyong family. Pero nagdesisyon siya na magpakasal kayong dalawa. So that only means na dapat kayo na ang priority niya. Pero hindi ganun yung nangyari. Hindi. Pakialamera ba yung in-laws mo? Yes. As in. So Sobra. pinakikialaman yung finances ng asawa mo? Yes, kasi dalawa lang daw kami. Dapat ganito lang yung budget. Tapos dapat daw sa kanila kasi sila yung nag-alaga, sila nagpalaki that time. Alam mo ba, Ay, ito malalaman ko pa lang lahat ng sakripisyo ginawa ko kasi wala akong ginawa siguro na binenta ko na yung kaluluwa ko para lang mag-grow kaming dalawa. As in, tinanggap niya. Yung bang tipo na Like, may mini-meet up ako dati that time na may sumusuporta sa amin. Pero pumapayag siya kasi yung responsibility bilang lalaki is
ako yung umako kasi nga hindi niya kaya magtrabaho. Lai, balikan ko lang yung sinabi mo kanina. Nagsakripisyo ka at ginamit mo yung sarili mo para meron kayong perang panggastos sa pamilya ninyo dahil wala pa siyang trabaho nung time na yon. And that meant you meant it by meeting other men. Tama ba? Yes. Tapos nandun siya, nakikita niya lahat ng text messages, alam niya yung kung sino. Tapos alam mo yung nandun ka na sa rurok, nakatapos na siya. Tapos ultimo nga yung birth certificate. Ako yung gumawa ng way. Ultimo yung pamasahe niya, pampakit money niya dun ako pa rin yung gumawa, ng ganon. Wow. Grabe yung sakripisyo. Nagpasalamat ba siya sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo? Sabi niya, nasuklian naman daw niya. Sa paraan ng ano? Nung naka-recover na siya, tapos pinapadala niya kami. Ganon. At sapat ba yun para masabi niya na isa siyang mabuting partner at ama sa anak ninyo? Sabi ko nga sa kanya, bilang padre di pamilya, financially siguro okay, pero physically, lahat, emotionally, wala. Walang present. Hindi lahat. Kasi yung unang pag-cheat niya sa akin, niragaluhan niya ako ng isang motor. Lahat, natakpan ng pera. So every time na may ginagawa siyang kabalbalan, ang ginagawa niya para hindi siya mag-guilty is pinapadalhan ka niya ng mga bagay na mamahalin? Yes. Ganon. Tapos, that time, kaya ako umalis din sa sitwasyon na yun kasi parang naiipit na ako kasi nandun na nga siya sa abroad, nagpapadala siya. Alam mo, yung ginagawa ko, ma'am, para hindi ako masita or masilip ng ibang tao na winawaldas ko yung pera niya. Nagpatayo ako ng bahay na para sa amin. Tapos, nangungutang ako kung saan-saang hardware. Tapos, sasabihin ko sa kanya. Tapos, binabudget lang namin na 5,000. Tapos, kapag kulang kami sa pagkain, kukuha ko sa tindahan ng worth 2,000 tapos tatapalan ko ulit sa susunod naman. Tapos naranasan ko na tumawag ako sa mama ko. Kulang kami sa budget. Ganon. Alam ba ng mga magulang mo tong pinagdaraanan mo ngayon? Sinasabi ko kasi sa kanila na okay na ako eh. Sinasabi ko sa kanila na hindi na ako babalik. Pero deep inside, sasaktan pa rin ako. Hindi ka na babalik dito sa asawa mo? Sabi ko sa kanila. Pero deep inside, nasasaktan ako kasi hindi ko alam kung ano pa ba yung hindi ako makausad-usad. Parang yung hope ba na magiging okay pa ang lahat. Umaasa ako. Sa pagkakataong Kasi, to ba, Lai, nag-uusap pa rin kayo ng asawa mo? Nag-usap kami nung mga nakaraang buwan. Sabi ko sa kanya, kung darating yung panahon, kung will ni Lord, why not? Pero kung hindi ka magstay, hindi mo ipipresent yung sarili mo sa amin, baka hindi tayo maging okay yun. Sabi niya sa akin, parang sawa na rin siya. Gusto niya magsimula ng bagong buhay. Palagay mo ba may iba na siya? Oo, kasi nakikita ko sa TikTok eh. Tapos, ang hindi ko matanggap sa kanya, ang dumi-dumi daw ng tingin niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ganun? Puro negative yung nakikita mo. Yung positive na ginawa ko dati, hindi mo nakita.
Kasi ultimo gatas, diaper, birth certificate mo. Kung kakainin mo yung bago mong pantalon, yung panganda mo sa birthday mo, ako yung lagi nagpo-provide. Ako yung lagi nasa tabi mo. Yung mag-abroad ka, ako yung nangungutang. Ako yung nangungutang para sa'yo na demanda ka dyan kasi ginamit ka ng broker mo. Ako pa rin yung gumawa ng way. Ako pa rin yung gumawa ng paraan. Tapos, alam mo, meron ako achievement that time. Pinakamalaking achievement ko sa buhay. Sabi niya, wala akong mararating sa buhay kasi ganun akong klase ng tao. Ano yung Sabi ko achievement sa- na yun? Nakapasa ako sa board exam. Wow, congratulations. Board exams for? Teacher. Wow. Congratulations. Anong reaction niya nung sinabi mo yun sa kanya? Wala daw ako mararating. Nakapasa lang ako pero wala pa ako napapatunayan sa buhay. Anong naramdaman mo nun? Sobrang sakit kasi bakit nung dati yung achievement mo natutuwa ako pero bakit ako parang natatakot siya. Hindi ko alam kung natatakot siya na maangatan ko siya or hindi ko alam eh. Kaya sabi ko sa kanya, hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Yung huli namin usap, di ako nawawala ng pag-asa na maaayos yun ni Lord. Pero sabi ko, alam mo naman kako yung hinihiling ko lang. Alam mo ba, ang tanga-tanga ko kasi after all, kumuha ko ng insurance para sa akin. Pero pag namatay ako, may isang milyon makuha yung asawa ko. Revocable ba yun? Iwan ko. Parang sabi nga ng parents ko, nung sinabi ko, yung inopen ako, sabi na puro na lang ba yung asawa mo yung iintindihin mo? Bakit hindi ka umusad? Bakit umaasa ka pa? Sabi ko, hindi na ako umaasa. Siguro naman, if ever na may mangyari sa akin, yun na lang ay para sa anak namin. Tapos, ito, nung huling namin usap, umuwi daw siya, may kasama siya, may asawa na raw siya. Hindi ko alam kung pinoprovoke niya lang ako para bumitaw. Kunin ko na raw yung mga gamit ko sa bahay. So hanggang ngayon kumakapit ka pa rin. Anong meron dito sa asawa mong to na hindi ka makabitaw-bitaw? Ayoko na kasing magsimula ng bago. Mahirap kasi magsimula ulit ang bago. Natatakot ulit ako magsimula, tapos magiging mape-fail na naman. What if, kung uusad ako? Sabi nga, di ba ni Lord, kung hindi tama yung unang binigay sa'yo, may papalit na mas better. Pero baka naman yung kapalit, hindi naman maging okay. Magpe-fail. Tapos, naisip ko din talaga yung anak namin. Kasi, lagi niya sa akin tinatanong, Mami, bakit hindi tayo pwede magsama? Anong sinasagot mo? Bakit lang? Wala akong maisagot. Sabi ko, busy lang ako sa trabaho. Mag-enjoy muna kayo ni Daddy. Kasi, saglit lang ng bakasyon niya. Lai, anong plano mo ngayon? Meron ako, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi, imagine mo, ma'am, yung status ko ngayon, okay, stable ako. Lahat, magmula nung way back 2020 na nagkaroon kami ng problema, nag-grow ako, nagpundar ako, nang hindi na nalalaman, pero masaya ako sa lahat ng achievement ko, nabibili ko lahat ng gusto ko, pero wala ako, alam mo yung tipong wala akong daan, na gusto ko man siyang i-treat as a family kami, hindi ko magawa kasi ayaw na niya eh. Sinasabi nung
makakakilala ko na saan ka ba kumakapit, nanghihinayang ka ba sa napundar niyo o talagang martir ka lang. Anong sagot mo? Sabi ko, mahal ko eh. Kasi ultimo nga yung kaluluwa ko, pinayanta ko eh. Hindi ko lang natanggap talaga na ganun ba ako kadaling itapon after all na ginawa ko sa sakripisyo. Itatapan mo na lang ako ng ganun. What if makita mo na may iba na talaga siyang pamilya? Sa naiisip ko sa ngayon, parang kung makikita ko man sa ngayon na may iba siyang family, ang tumatakbo sa isip ko, hindi ako papayag na matapakan yung pagkatao ko. Kasi siguro nung araw, yung pagkatao ko tapak na eh. Pero yung sa pangalawang pagkakataon na makikita ko na ako yung nag-build sa'yo, dapat ako yung kasama mo. Parang gusto kong idemanda sila. Eh, kasi karapatan ko naman siguro yun. Mhm. Kasi sa Pilipinas naman, wala namang batas para lang agad-agad maghiwalay kayo. Mhm. Oo, perahan mo kaya, no? Ang problema, ma'am, meron din ako eh. May pera ka din. Mm-mm. O, kung may pera ka, dagdagan mo pa yung pera mo. 'Di ba? Para talagang milyonarya ka na. O, baga hindi na magiging issue sa'yo yung pera. O. Kasi para maramdaman niya rin naman yung hirap sa buhay. 'Di ba? Hindi yung hirap sa kalooban. Baka kasi yung hirap sa kalooban, hindi niya na maramdaman. Kasi parang mukhang yung asawa mo talagang desidido na ayaw niya na eh. 'Di ba? Kumbaga kung oo ang lalaki, kung G pa yung lalaki, paparamdam pa yan. Tsaka may pabalik-balik pa yan sa'yo, ganyan. Tsaka gagwardyahan ka niyan. Hindi yan magsasalita ng mga alam niyang ikakasama ng loob mo. Merong paunti-unti pero hindi yung duming-dumi siya sa'yo. Ano yun, di ba? Parang hindi ka naman naging asawa. Parang hindi ka naman nakinabang sa lahat ng mga sakripisyo ng asawa mo. Kaya minsan sinasabi ko sa kanya, pikit mata mo nga, harap-harapan mo nga, dati tinatanggap yung ganong sitwasyon. Hindi pa porke, sabi ko nga sa kanya, hindi ba porke na nakaahon ka na, wala na ako. Kailangan mo magsimula sa bago na walang bayad. Alam mo yung kasabihan na na a woman's loyalty is tested when her man has nothing. And the man's loyalty is tested when he has everything. At sa pagkakataong ito, pinakita ng asawa mo kung ano yung estado niya at kung ano yung take niya dun sa loyalty na meron siya sa iyo. Kasi sa kasalukuyan meron siya eh. Pero kumusta naman yung loyalty niya sa iyo at sa inyo ng anak mo? Hindi ko alam kung hanggang kailan ka kakapit dyan sa asawa mo at kailan ka aasa. Hindi ko alam kung mapapagod ka o sisigi ka pa din talaga ng sisigi kahit ang sakit-sakit na para sa anak mo kasi ayaw mo nang magsimula ng panibagong chapter sa buhay mo. Pero naniniwala ako na walang forever. Walang forever. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, nilipas din yan sa tamang panahon at kailangan mo lang din tulungan yung sarili mo. Lai, kung bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na magbigay ng mensahe dito sa asawa mo, kung nakikinig siya ngayon sa ibang bansa o di kaya naman baka may mga kakilala siyang nakikinig ng programa ko sa kasalukuyan, bibigyan kita ng 1 minuto para makapagbigay sa kanya ng mensahe na gusto mong sabihin sa kanya. Go ahead.
hindi pa rin talaga ako makabitaw sa iyo dati. Sabi ko nga sa iyo, yung anak natin, yung maiipit sa ganitong sitwasyon. Alam mo naman na lumaki ako sa 27 years na wala akong tatay. Kasi maaga kinuha sa akin. Sabi mo, dati ayaw mo maranasan na gagamitin ng anak mo yung isang sapatos sa 3 magkakapatid. Kaya nagpumilit ako. Pero sabi ko nga sa'yo, kung gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin, ibibigay sa atin. Pero huwag naman sana ganun kababaw yung tingin mo sa akin, kasi hindi ko naman gagawin yung mga bagay na yun na sa pagsasakripisyo kung meron tayo noon na alala mo, 7 kilong bigas kinukuha ko pa sa nanay ko para lang kumain tayo ng 15 katao. Kasi nga gano'n ko gusto ipakita sa kanila na okay yung family na napuntahan ko. Yung hope nandito pa rin, pero sana makarecover ako if ever hindi man. Pero sabi ko nga sa'yo, kung meron ka man, sana huwag mo na lang ipakita. Kasi mas nasasaktan ako kung makikita ng anak natin yung nangyayari sa buhay natin. Naging mabuti nga ako tayong magulang. Yun lang naman. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin yung pagmamahal ko. Walang nagbago. Kahit 1 beses, 3 beses, 4, kahit 10 pa yung tatanggapin kita. Yun lang naman, ma'am. Lai, thank you so much sa pagbabahagi mo ng iyong top secret and for trusting me and this program para mabahagian mo ng bigat ng nararamdaman mo. I know it's never easy to be in that kind of position. At naiintindihan, nagigets kita kung bakit gusto mo pa rin na itong taong to, yung makasama mo habang buhay. Kasi ibang klase ang pagmamahal ng isang ina. Kahit na nasasaktan siya, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Mabigyan lang ito ng buong pamilya. Lai, pagpapray ka namin at bibigyan ka namin, or hindi ka namin bibigyan rather, i-offeran ka namin ng wishes and prayers na sana bigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas alam mo yung desisyong tatahakin mo sa mga susunod pang araw ng buhay mo. Alright? Yes, thank you. Kasi ito, mahanap talaga ako, ma'am, ng paglalabasan ng sama ng loob. Nagchat ako sa mga friends ko, pero ikaw yung nakita ko sa live. Kaya sabi ko, why not? Baka hindi man kami nag-uusap is makarating sa kanya at maging aral sa iba. Hindi man maging okay, at least marinig ng iba na yung ganung scenario. Na kahit pala ibenta mo sa kung saan mang pag-ayaw sa'yo ng tao, hindi mo talaga makukuha at hindi mo mapipilit yung isang tao para mahalin ka. Kahit gaano kadami yung pera mo, kahit ibuhos mo yung pagmamahal, mga material na bagay, kung ayaw sa'yo, wala kang magagawa. Yes, definitely. At alam mo yung sagot sa mga katanungan mo, alam mo yan. Kailangan mo lang pakinggan yung sarili mo at sinasabi ng Panginoon sa iyo. Anyway, Lai, maraming salamat. God bless you and good night. Good night. Salamat. Alam mo, may mga tao talaga na low-key manipulator. What do I mean by that? Magaling magmanipula ng tao. Yung ipaparamdam niya sa'yo na kasalanan mo lahat, kahit hindi naman talaga. Yung ipaparamdam niya sa'yo na wala kang kwenta, na wala kang worth,
Kahit meron naman talaga. At dahil sinabi niya yan, ipinaramdam niya yan sa'yo, meron kang tendency to prove your worth. Kumbaga ang gagawin mo, parang hindi, patutunayan ko yung sarili ko sa'yo. Na hindi ako tulad ng iniisip mo. Nakamahal-mahal ako, na importante ako, na espesyal ako, na may mararating ako sa buhay. And proving someone your worth is a waste of energy. Kasi kahit kailan yung taong yun, di naman maniniwala sa'yo. Aaksayahin niya lang yung panahon mo, yung enerhiya mo, at ang oras mo. Bakit? Kasi hindi naman siya nakafocus sa iba eh. Sa sarili niya lang siya nakafocus. Sa sarili niya nararamdaman at kung ano ang magpapagaan ng pakiramdam niya. Narcissist ba? Kaya sana talaga makatagpo ka ng isang tao na mamahalin ka ng tapat at totoo. Yung paninindigan, ikaw sa umpisa hanggang dulo. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong basa Princess DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May asawa ako. Pero iba ang tatay ng anak ko. Ito ang aking secret file. At itago niyo na lang ako sa pangalang Jeline. Almost 4 years kong itinago sa asawa at pamilya ko. Ang deepest, darkest secret ko. Ako ay kasal since 2011. I met my husband through text by my cousin. My cousin used his cell phone to text me. At doon nagsimula ang storya naming mag-asawa. Nag-reply siya at sinabi niya na nakitext lang yung pinsan ko sa cellphone niya. Hanggang sa naging mag-text meet kami. Hanggang sa pinatunayan niya na mahal niya nga ako nang bigla siyang pumunta sa bahay namin. At ayun na nga, sinagot ko na siya. Hanggang sa tumagal kami ng 3 years, long distance relationship. I love him kahit malayo kami. At hindi kami nagkikita parate kasi nasa province siya. Samantalang ako, nandito sa Manila. Kinailangan kong magtrabaho dito sa Manila. And by the way, isa akong office staff sa isang auto shop.
At kahit magkalayo kami, gumagawa kami ng paraan para magkita kami. Pumupunta ako sa province nila, na province din naman ng tatay ko. Hindi ko ikakaila na sa pagpunta ko sa province namin at nagbakasyon ako sa bahay ng tita ko. Isang gabi, nagyaya yung mga pinsan niya sa bahay nila para doon ako matulog. Pumayag naman ako. Pero yung boyfriend ko noon, sinabi niya sa akin na sa bahay na lang daw nila ako matulog. Kung okay lang daw sa akin. Noong oras tinanong niya ako, hindi ako tumanggi. Sumama naman ako sa kanya kahit alam ko na baka may makakita sa amin na kamag-anak niya at kamag-anak ko. Kasi halos tapat lang ng bahay ng tita ko ang bahay nila. At ayun na nga. Natulog ako sa kanila. Magkatabi kami. At yun yung pinakaunang gabi na may nangyari sa amin. Hindi ako natakot kasi nga mahal ko siya. Pero bago may mangyari sa amin, tinanong niya ako kung siya daw ba ang una ko. Sinabi ko naman sa kanya na hindi. Kasi third boyfriend ko siya. Naibigay ko na ang una ko sa first boyfriend ko na sinaktan at ipinagpalit ako sa kapitbahay namin. Nung sinabi ko sa kanya, sabi naman niya sa akin, hindi kaso yun dahil mahal naman niya ako. Kinabukasan nga bumalik na ako sa bahay ng tiyahin ko para magpaalam na luluwas na ako ng Maynila. Bakasyon buwan ng May 2009. Nagplano yung boss ko na magkaroon ng company outing sa Batangas. At dahil okay lang na merong isama sa outing, naisipan ko siyang isama para at least meron kaming bonding bilang mag-boyfriend at girlfriend. Pagdating sa resort, pinakilala ko siya sa mga friends ko, sa boss ko, sa workmates ko. At dahil nagustuhan naman siya ng boss ko, my boss told me na baka gusto niya mag-work sa company namin. At pumayag naman siya para magkasama na kami. 1 week after lumabas nga siya dito sa Manila para magsimula ng trabaho at para rin magkasama kami, nagtanong siya sa akin, okay lang ba kung magstay in ako sa shop? Papayag kaya yung boss natin? Kasi sa ngayon, wala pa akong budget para kumuha ng uupahang bahay. Sabi niya. Ang sagot ko naman sa kanya, okay lang. Papayag yun. Hanggang sa'yo na nga. Tumira siya sa isang branch namin sa auto shop. Paminsan-minsan bumibisita siya sa bahay. At biglang nagsalita yung nanay ko sa akin. Bakit hindi ko na lang daw siya patirahin dito sa bahay namin? Mukhang hindi pa siya sanay sa lugar namin. At dahil nga sa suggestion ng nanay ko, napagkasunduan namin na lumipat na siya sa bahay namin. At para naman makatipid na siya. Tumagal siya sa trabaho namin. Nagbabakasyon kami ng 2 days para bisitahin yung nanay niya sa probinsya. Hanggang sa nag-set na ng araw ng kasal namin ng nanay ko. Kasi nahihiya daw ito sa kapitbahay namin, pinag-uusapan kami. Meron na daw akong live-in partner. At pinapayagan naman daw ako ng nanay ko. Kaya naman dumating na nga ang araw ng kasal at kinasal na kami January 2011. Bumukod kami at nagstay in kami sa shop para at least matuto kaming dalawa bilang mag-asawa. Fast forward, tumagal kami ng halos 3 years na kasal. Hanggang sa nag-resign kami pareho sa auto shop na pinagtatrabahuhan namin para subukan ng ibang klase ng trabaho.
Nagka-work siya sa Muntinlupa at ako naman naging admin staff sa isang school na pinapasukan ng kuya ko. Pero nagkasakit ako sa init at lamig. I decided na mag-resign ulit. At yun na nga, dumiretso ako sa boarding house ng asawa ko sa Muntinlupa para magstay. Total, wala naman akong trabaho. Para maasikaso ko siya habang pumapasok siya. Sa loob ng 3 years na kinasal kami, ilang beses naming sinubukang bumuo ng anak. Pero hindi kami binibigyan. Hindi kami sumuko mag-asawa. Hanggang sa boarding house ng asawa ko, sinusubukan namin baka sakali panahon na uli. Baka sakaling makabuo na kami. At pwede na kaming matawag na isang buong pamilya. May tatay, may nanay, at baby. Pero bakit nga ba sa 3 years hindi pa rin kami binibiyayaan? Minsan tinatanong ko ang may kapal kung bakit wala pa rin kaming baby. Pero sabi ko sa sarili ko, magkakaroon din kami. Magkakaroon din kami. Maghintay lang kami. Isang araw pag uwi ng asawa ko, sinabi niya sa akin na nag-resign na daw siya kani-kanina lang. Hindi niya daw nagustuhan yung ugali ng foreman nila. Wala akong nagawa. Kasi buo na yung desisyon niya. Kinabukasan, nagpaalam na kami sa may-ari ng bahay na inuupahan namin na aalis na kami. Uuwi muna kami ng probinsya. Hinakot namin lahat ng gamit namin. At nagsimula uli kami sa wala. Nagsama kami halos 7 months sa probinsya. Sinubukan niyang sumama sa laot kasama ng bayaw niya para kahit papano meron siyang mapagkakakitaan. Kaya lang minsan wala siyang naiuwi. Kinabukasan nag-text ang girlfriend ng kuya ko sa akin. Tinanong niya ako kung pwede daw akong mag-work as promodizer. Sabi ko oo. Text niya sa akin yung address ng company at pupuntahan ko. Hindi ako nabigo. Na-hire ako. Na-assign ako sa province namin. Malapit sa bahay ng biyanan ko. Hanggang sa nakapagsimula uli ako ng trabaho. Inabot ako ng 5 buwan sa outlet na yon. Hanggang sa napalayo ako. Inassign ako sa malayo. Monday morning, inimpake ko ang mga gamit ko. Hinatid ako ng asawa ko sa abangan ng bus. Nagpaalam na rin ako sa biyanan ko. Hindi ko maiwasang maiyak noon kasi malulungkot ako. Malalayo ako sa asawa ko. Pero sabi ko, kaya namin to. Hanggang isang araw, taon ng 2014 December. Malapit na magpasko. Nagplano kaming mga dicer na magkaroon ng Christmas party. Mag-share-share ng pagkain at magpa-games. At yung party na yun, ginanap namin sa bahay ng isa naming ka-co-dicer. December 18, 2014. Araw ng party namin. Gabi. Masaya. Sobrang saya lahat. Nag-e-enjoy sa party ang lahat. Merong pulutan, inuman. Katabi ko yung 2 ka-close ko na dicer na mas matanda sa akin noong oras na yun. Umiinom lang kami habang ako namumulutan. Ako kasi yung malakas mamulutan sa amin. Nagtatawanan yung iba pa naming mga kasama. At doon,
Nagsimula yung kwento namin ng tatay ng anak ko. Yung tatay ng anak ko, hindi asawa ko. Isa rin siyang dicer sa mall na pinapasukan ko. Hindi siya gwapo. Kasi medyo moreno siya. Iba kasi yung taste ko. Alam ko nga sa sarili ko na hindi ko kayang lokohin yung asawa ko. Kaya lang, nagkaroon ng dare. Ang sabi daw, isusubo yung melon. Through mouth to mouth. At dahil nakainom ako, nalimutan ko na may asawa ako. Ayun nga. Sinubo ko yung melon sa bibig ko. Hanggang sa nahulog yung melon at naglapat yung lips niya sa lips ko. Sa una nabigla ako pero parang nasarapan ako. Nag-enjoy ako sa dare na yun. Na kahit alam kong merong ibang makakakita sa amin at alam na meron akong asawa, binaliwala ko yun kasi masaya ako nung time na yun. At parang nakalimutan ko yung asawa ko. At yun na nga. Natapos ang gabing yun nang meron nangyari sa amin. Nalaman ko na si JR, by the way, yun yung pangalan niya, meron palang karelasyon din. Bading. Nag-confide siya sa akin. Naintindihan ko naman siya. Dinadamayan ko siya. Naging magkaibigan kami ng sobra-sobra. Kwentuhan. Hanggang sa ilang beses may nangyari na sa amin. Hanggang sa isang araw, March 2014, may iba akong nararamdaman sa sarili ko na hindi ko maintindihan. Palagi akong inaantok. Mabilis magutom. Medyo lumaki na yung bewang ko. Sabi ng mga kasama ko, "Baka naman buntis ka na, Jeline." Ang sabi ko, "Hindi siguro kasi nade-delay naman talaga ako. Irregular ang menstruation ko eh." Sabi ko, kung siguro 5 months ako delayed, maniniwala na ako. Pero kinabukasan, nag-PT ako. Positive. Imbes na matakot ako, natuwa ako. Kasi matagal ko nang hinahangad na magkaroon ng baby. Tinupad na ng may kapal. Pero yung pinagbubuntis ko, alam ko kay JR. Sinabi ko kay JR na buntis ako. Pero ang sabi niya na lang sa akin, ninong daw siya. Pero binibiro niya lang pala ako. Ayaw niya mang tanggapin sa una. Pero alam ko sa sarili niya. Alam niya siya ang ama. Masakit marinig na sa una itinatanggi niya sa akin na siya yung ama. Pero hindi niya ako pinanindigan.
Natakot ako na ipagtapat sa asawa ko na hindi siya yung ama. Kasi isang napakalaking kahihiyan sa mga magulang ko yung nangyari sa akin. Hanggang sa nanganak na ako, pumunta sa ospital ang asawa ko. At siya na nga ang naging ama sa birth certificate ng anak ko. After noon, mga ilang buwan, pumupunta pa rin kami ng anak ko sa boarding house ni JR. Para din makita niya yung anak niya. Kahit nga nung bininyagan yung anak ko, in-invite ko si JR. At nagpunta nga siya sa bahay. At nung birthday nung anak namin, nakapunta si JR. Na walang kaalam-alam ang asawa ko at pamilya ko. May kaba ako na baka makahalata na yung ibang kapamilya ko at si asawa ko. Pero binabaliwala ko lang. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay namin. Ipagtatapat ko ba to sa sarili kong asawa? O isipin na lang na wag na lang dahil ito yung makabubuti sa pamilya namin. Salamat po. Secret mo. Meron kasi akong pinakilala sa parents ko. But it turned out hindi naman siya yung official na girlfriend. Mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ. Program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Itong programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong top secret caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Good evening po, DJ Rakitera. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo. Eric. Eric, alam mo, naririnig ko pa rin talaga yung pag-echo ng boses ko. Sure ka ba na walang nakamonitor dyan sa'yo? Wala bang nakabukas na kung ano man dyan sa'yo? Wala na po, DJ, kasi ano ko na inop ko na yung radyo, yung electric fan, tsaka yung bintana, sinara ko na. Bakit naririnig ko pa rin yung sarili ko? Guni-guni ko ba to? Siguro po, kasi dito lang ako sa Quezon City. Okay. Ayan o, naririnig ko talaga o. Okay, ayun o. Anyway, ilang taon ka na? Sabihin na natin nasa 40 years old na. 40 years old. Wait lang, naka-loudspeaker ka ba? Hindi po, hindi ko nila loudspeaker kasi maririnig ako ng kapitbahay. Naka-headset ka ba? Hindi rin po. Try mo nga i-mute tapos i-unmute mo ulit. Sige po. Uy. Hello? Ayan po, DJ. Hello? Hello po. Wala, naririnig ko pa rin talaga yung boses ko. Feeling ko sa Viber yon. Anyway, ilang taon ka na? 40 years old. 40 years old. Okay, sige. Eric, ano ang top secret mo? Meron akong karelasyon na number 2 ako. Tapos, yung sa pangalawa, hindi ko alam. Number 2 din ako.
Meron kang Ayun po, karelasyon. parang nauna yung una ko na last year na May 2023. Tapos nagkaroon ulit ako ng pangalawa nung August 2023. Okay, so parehas nangyari sa isang So, taon. May 2023, ayos kami. Pero sinabi niya sa akin na meron siyang karelasyon. Una pa lang alam mo o... Na Hello? August. Hindi ko alam. Hello, after Eric? 6 months. Yes po. Salita ako ng salita, hindi mo na pala ako naririnig. Opo, hindi talaga. Ngayon lang. Okay. So, Eric, may tanong ako sa'yo. Yes po. Bago ka ba pumasok dun sa una mong naging karelasyon nung May 2023, alam mo na may karelasyon siyang iba? Alam ko na siya, DJ, kasi sinabi niya sa akin in the first place. Okay, so nagpatuloy pa rin kayo kahit nalaman mo na meron siyang karelasyon. Yes po. Okay, so bakit naman nagkaroon ka pa ng pangalawang karelasyon na alam mo rin na number 2 ka? Lately ko siya nalaman after 6 months kasi kala ko siya na yung magiging long time ko kasi wala siyang inaamin na number 2 pala ako. The only thing na sinabi niya because of na-discover ko siya. Paano mo na-discover? Ganito yan, DJ Rocky. Nung February 14, 2024, Wednesday siya, and then office, hapon, nag-chat siya na, Daddy, gusto mong lumabas, mag-date tayo. So, unexpected kasi nasa Laguna siya, ako nandito sa Pasig. Sa work ako sa Pasig. And then, yun, so, expected ko, wala akong makadate kasi nga may mga pasok sila. And then, nung hapon after office, nagulat ako kasi paluwas na siya ng Manila. Sandali lang Parang feeling ko magigiba na yung bahay mo. Ang daming nangyayari sa paligid mo. Hello, Eric? Nandiyan ka pa ba? Wala bang nangyari sa'yo masama? Hello. Hello? Hello po. Hindi ka ba nasaktan dahil sa rumaragas ang tae? Rumaragas ang mga motor, ganyan. Wala namang nangyayari sa'yo? Wala naman. Wala naman, okay. Sige, continue. And after po nun, so pumayag ako kasi, para sa mga may mga kali kasi 12-14. So, final kami ng date namin sa isang resto bar sa Marikina. Okay, tapos ano nang nangyari? Eric, palakasan lang ng boses kasi hindi namin masyado pang madinig. Yung mga ibang listeners natin ngayon, may tutuli sila kaya hindi nila naririnig masyado yung boses mo. Ay, sige po. After po nun, so Marikina kami, mga 9 o'clock na siya ng February 14. So, nandun na kami sa isang resto bar. Siyempre, may mga live bands, umiinom. And then, isa po kasi siyang, talented siya. Marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw. So, nagpresenta siya na kumanta sa gitna. Siyempre, may mga host, may mga comedian. And then, gusto niya ipa-video ko siya. So, nung kinuha yung cellphone niya para videoan, habang sineset up yung kanyang song, pinakilaman ko yung cellphone niya. So, dun ko na-discover na dapat sila yung magkikita ng number 1 niya. OMG, may nakita ka bang message na that was hot? Ano nung nakita mong message? Yung pinaka hindi ko makakalimutan, yung chat niya na see you soon, mahal. See you soon, mahal. Okay, medyo pabilisin natin to kasi ang dami kong gustong malaman dito at maraming mga kabisyo natin na nakikinig ngayon, nakatutok ngayon na gusto pang malaman yung ibang detalye ng kinukwento mo. Nung nakita mo na meron siyang number 1, tinuloy mo pa rin ba o bumitiw ka na? Actually, tinuloy ko pa kasi hindi na ako makabitaw sa kanya. Bakit hindi ka na makabitiw sa kanya? Kasi siya yung inaakala ko na makakasama ko ng ilang taon at pangmatagalan.
Oh, okay. So, parang na-fix na yung mind mo na ito yung taong pangmatagalan sa buhay mo. Opo. Kasi yung number una, yung nakilala ko ng May 2023, parang every lunch out lang kami nagsasama kasi yung number one niya, sinusundo siya sa office at Mhm. hinahatid pagpasok, pag-uwi. So, walang kaalam-alam yung number one niya na nagpa-flirt na pala siya or nag-cheat na siya. Mhm. Pero during that time, nung nakikilabas ka dito sa number 2 mo, lumalabas din kayo nung number 1 mo? Yes, kasi weekly lang naman kami nagkikita nung yung number 2 ko na na-meet ko ng August 2023 naman. Pero mas na-fall ka dito? Yes po. Okay. Kasi mas marami yung time namin during weekend kasi lumalabas kami. Kumbaga yung nag-travel. time na meron kayo sa isa't isa, quality time. Yes po. Yun yung love language na quality time. So, na ano rin naman ako. Doon ako na-fall. Okay, so may I ask you a question? Ito diretsahan na to Gusto kasi naming malaman Medyo mahinhin ka magsalita We are not Yes. judging it by voice. Ito bang mga nagiging karelasyon mo, lalaki or babae? Actually, pare-parehas kaming lalaki. Pare-parehas mga lalaki. Yes. Okay. So pare-parehas yung mga yon, may mga karelasyong lalaki rin ba o babae? Yes. Lalaki din po. Lalaki rin. Are you out? No, hindi. Hindi. Ito bang mga naging karelasyon mo or mga etong si May 2023 at saka itong si August 2023, number 1 and number 2, out din ba sila? Si number 1, out sa family niya. Pero si number 2, yung August 2023 ko, hindi. Okay. My question is, nag-ano na kayo? Charot! Charot! Kumain na ba kayo? Actually, DJ, si number 1, since lunchtime lang kami, sa outdoor namin nagagawa. Ha? Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yung sabihin ng outdoor? Kumakain kayo sa labas. Nag-check enjoy kayo? Nag-check enjoy kayo? Hindi naman po na ganun ka na all out. Parang CR fun. CR fun. Yes, DJ. Mga ilang minuto yun? Wiki lang yun kasi mga 1 to 2 minutes. Ay, ganun lang kabilis. Buti walang nakaabang sa labas ng banyo. Wala naman kasi magaling kaming tumiming. Ay, siguro after lunchtime talaga yun, no? Yes po. Okay, eto namang si number 2. Si number 2 naman, yun, during our travel. Kasi nga weekends. May private, kami, so doon namin ginagawa siya. So, medyo intimate yan kasi solo namin yung lugar. Hindi ko lang makalimutan nung sa ilog ginawa namin. Anong ginawa niyo sa ilog? Naglangoy-langoy kayo? Pati yung namin, lumangoy din doon, DJ Ram. Mga ilan yung lumangoy doon? Madami. Siguro millions. Millions. Meron bang Yes. doon? Yung likod? Wala. Likod na pasukan? Ganon? Okay, nawala si Nawala si Eric. Ginawa daw nila sa ilog. Alam niyo, nadidistract pa rin ako sa echo ko, no? Pero mukhang hindi sa kanya daw yung problema Parang sa akin. Yes po. Hello, Eric. Hello po. Yes po. Eric iniisip ko talaga minumulto ako o ako yung may problema pero may echo talaga ako sa'yo. Wala na po kasi even yung mga dogs ko is quiet sila kasi parang nakikinig sila sa sinasabi ko. Seryoso ba yan? At nasama mo talaga yung aso mo Isang dog ko nakatunga nga dito sa harapan ko
Ayan o, nagpi-feedback. Nakikinig po yata si caller. Ayan o, marami na nagme-message sa akin ngayon, mga kasamahan ko na nag-gift-giving ngayon sa mga kalsada dito sa Metro Manila. At sinasabi nila sa akin, may echo daw ako sa iyo. Yung totoo, may nakamonitor ka ba dyan? Pinatay mo na ba lahat ng mga naka-on dyan sa'yo? Yes po. Gusto niyo po, videohan ko yung bahay namin. Wag naman, tatagal pa tayo pag ganyan. Wala na po, DJ. Wala na talaga, wala nang paraan para wala na tayo echo. Wait lang po, subukan ko uling i-mute, unmute po. Ako din nag-unmute-mute na nga eh. Gusto ko pa namang malaman kung ano yung nangyari dun sa ilog. Kasi, di ba normally yung mga nangyayari dun sa ilog, doon ka nagsiswimming. Hello? Hello? Eric? Hello po. Yes. Yes, DJ. Ayan. Mic test, Wala mic na test. Meron pa rin eh. Nag-e-echo talaga ako. Ako yata yung may problema. Opo, lagi po kayong may problema gabi-gabi po. Bastos ka rin ah! Binibigyan na nga ako ng pagkakataon para makapag-ere ng top secret mo. Nawawala na po. Oo, di ba? Ikaw talaga inaano mo, dinadoubt, gusto mo i-doubt ko yung sarili ko. Opo, parang grounded po yung background nyo. Ayan, tingnan mo, nabash patuloy yung ano natin. Yung signal natin. O kung ano man yung ano natin dito. Anyway, tuloy-tuloy muna natin yung kwentuhan natin. So, yung nangyari sa ilog, kayong dalawa yon. Ano nag-backdoor entrance, ganon? Wala pong ganun, parang ano lang. Something explosion lang dun sa ano, para ma-experience. Gamit ang ano? Our hands. Oh, gumamit kayo ng hands, left or right? Yes. Ano kasi ako eh, left-handed pero during that time, kanan ako. Kanan ka. Pero Eric, pagkatapos mangyari yun, bumalik ka na sa bahay nyo. Tapos nag-communicate pa rin kayo nito ni number 2. Actually, until now naman po, kaya lang, ang hirap na po akong makaalis. Because yung investment ko sa feelings ko sa kanya, hindi na siya kadaling mawala. Kasi every time sinusubukan ko, hindi ko talaga siya makontrol. Siguro magaling siya mag-convince, magaling siya mag-drama, and siguro doon niya ako nakuha. Nahook ka na sa kanya. Yes po. May Tsaka pagka-manipulator siguro- tong taong to? Yes po. Oh, okay. So, anong balak mo ngayon? Anong plano mo sa buhay? Actually, DJ, gusto ko nang i-let go yung isa. Kaya lang, since malapit ako sa work, malapit ako sa workplace niya. So, by the way, yung number 1 ko is 26 years old siya. And then si number 2 ay 32 years old. So mas gusto mo ng matanda kaysa sa bata? Yes po, kasi parang wala akong future dun sa bata eh. Tsaka medyo pagka-immatured pa siya. So parang happy-go-lucky lang. Normally, sa relationship ba, ikaw yung taga-bigay o ikaw yung taga-receive? Before, nung una ko na 12-year relationship, ako yung taga-bigay. Ngayon, ako yung taga-tanggap. Kasi, gusto nila yung daddy-daddy type. So, yun. So, gusto nila yung may nag-aasikaso sa kanila, may nag-aalaga. So, binibigay ko naman yun. Binibigay mo naman. So, anong binibigay mo sa sarili mo ngayon? Happiness. Happiness? Oh, yes, DJ Rocky, kasi Monday to Friday sa number 1, Saturday, Sunday sa number 2.
May schedule ka talaga. Hanggang kailan mo to gagawin? Siguro ang promise ko sa sarili ko by this year lang kasi by next year kailangan talaga kasi iniisip ko rin syempre yung safety ko yung health ko na syempre yung multiple partner parang hindi talaga siya maganda and then baka dun pa ako makakuha ng sakit, di ba? Definitely. So, kailangan ko talagang mas mahalin yung sarili ko. Well, parang feeling ko naman alam mo yung dapat mong gawin. Sige nga, eto bibigyan kita ng pagkakataon kasi naririnig ko pa rin talaga yung sarili ko sa linya mo, no? Ay, napaka pet-friendly, napaka multo-friendly talaga ng programang ito. So, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon para bigyan ng mensahe ang sarili mo sa loob ng 1 minuto. Siguro mas dapat kong mahalin na yung sarili ko bago yung iba. Kausapin mo yung sarili mo, uy, self, ganon. Hi self, kailangan mas mahalin mo na yung sarili mo kasi hindi ka na bumabata. Siguro kailangan mo nang mag-settle na iset mo sa sarili mo na kailangan isa lang, hindi pwedeng marami. And then, sabihin ko na yung totoo sa kanila habang maaga kung sino talaga yung pipiliin ko. Kasi, yung isa yung number 2 DJ, hindi niya alam na going strong kami yung number 1. Pero si number 1, alam niya yung nangyayari sa amin yung number 2. So, kailangan ko lang talagang mas mahalin yung sarili ko. Yeah. Tapos ka na magsalita? Tapos ka na magbigay ng mensahe sa sarili mo? Yes po, DJ. So I hope... At sana hindi nila ako matawagan ngayon after nito. Mas okay nga yun, di ba? At least masasagot na yung kahilingan mo. Na makapagsabi ka ng totoo. Ayan na, may darating na rumaragas ang tricycle. Bubuguin na yung bahay nyo. Charot lang, Darod. Huwag naman, DJ. Ay, hindi, wag naman. Ito na. Knock on wood ako. Kahit stainless steel yung nandito sa loob ng booth namin. Hindi kasi ako mapakali dyan sa echo ng boses ko dyan sa kabilang linya. Naka-headset ka ba o naka-cellphone ka? Naka-cellphone lang po ako, DJ. Direkta? Nakalagay yung... Yes, naka sa tenga ko. May multo talaga kami dito. O diba, dito ko na talaga Lagi po, opo. Gabi-gabi po lagi may multo dyan sa inyo. Hindi ko alam kung bakit Totoo ba? Yes. Paano mo naman nasabi? Gabi-gabi po ako nakikinig Gabi-gabi ka nakikinig. Uy, thank you sa pagtawag mo At sana mawala na yung multo dito. Magdasal ka para mawala yung multo dito sa amin, ha? Sige, DJ Rafi. Okay, thank you so much, Eric. Ingat ka palagi. Salamat, DJ. Bye! Wishing you peace and happiness. Merry Christmas. Merry Thank Christmas you. in advance. Bye! Ay, grabe guys. Tiniis natin yung tawag na yun kahit may echo tayo. Sabi ko nga sa inyo, ito yung programang, napaka-open. Biruin ninyo dati, di ba, may mga tumatahol na aso. In-entertain pa rin natin yung tawag kasi nga, pet-friendly itong programang to. Pero ngayon, napatunayan ko na hindi lang pet-friendly ang programang to. Ultimo multo, ini-entertain natin, kaya ghost-friendly din. Hindi lang pet-friendly, ghost-friendly din. Hindi ko alam saan nanggaling yung echo kanina, pero parang hindi naman gabi-gabi may echo tayo. Anyway, nakakashook yung top secret na yun. Mayroon ka ng karelasyon na alam mong pangalawa ka, tapos nadagdagan pa ulit yung ganong klaseng sitwasyon na meron ka. Well, alam ko naman na alam ng tao kung ano yung tama't mali na gawain. Minsan lang talaga. Gusto natin yung pakiramdam na minamahal tayo, na may lumalambing sa atin, na may magsasabi sa atin ng, that was hot.
Or, I want baby kisses. Gusto natin siguro yung ganun, yung nabibigyan talaga tayo ng atensyon, affection, care, and love. And sometimes, the wrong person in the right time may fool us to thinking that he or she is the one. Hindi naman talaga. So yeah, I hope yung mga pinagdaraanan ng mga kabisyo natin out there na mababigat, gumaan na. Bukas ulit ha, magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling ang Basa Princess, DJ Rocketera. Good night, people. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic! And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hiniling niya sa akin na kung pwede, hintayin ko siya. Susubukan niya muna raw ayusin ang pamilya niya. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang MG. Ako ay single mom. May 4 akong anak. Nakatira kami sa mga magulang ko. At gusto ko lang i-share sa inyo ang tungkol sa aking minamahal. Ito ang aking secret file. Nag-umpisa kami sa pagiging magkaibigan. Alam niya na meron akong mga anak. At alam ko rin na meron siyang kinakasama. At may anak sila. Sa totoo lang, hindi naman kami close. Pero may mga time na nag-chat-chat siya para kumustahin ako since 2014. Then isang beses nagkausap kaming dalawa. Nagulat ako sa tinanong niya. Tinanong niya ako kung pwede ko raw bang maging boyfriend siya habang wala pa akong boyfriend. Na-curious ako kung bakit ganun ang sinabi niya sa akin. Kaya, eventually, pumayag ako. Tapos inamin niya rin na matagal niya na akong gusto. Magkaibigan pa lang kami at hindi pa siya kasal noon. Shock ako sa mga ipinagtapat niya sa akin. Kasi hindi ko akalaing may nararamdaman siya para sa akin. So itinago namin ang relasyon namin. Totoong-totoo yung pinapakita niyang pagmamahal sa akin. Damang-dama ko. Pakiramdam ko ngayon ko lang to naranasan. At dahil doon minahal ko rin siya ng totoo. Kahit alam kong mali. Dahil kasal siya. Ilang beses ko siyang sinubukang iwanan. Hindi lang 10 beses. Kaya lang ayaw niya akong bitawan. At ako rin sa puso ko, hindi ko kaya. Ilang beses din akong nanalangin, humiling sa Diyos. Nabigyan niya ako ng senyales kung tama bang mahalin ko siya. Kung tama ba na ipagpatuloy ko pa siyang mahalin. At ibinigay niya nga yung sign na yun. Totoo, na siya talaga ang hinihintay ko. Yung taong totoong magmamahal sa akin. Ilang beses ko rin siyang kinausap kung desidido na siya na ako talaga ang mahal niya. At sabi naman niya, oo, ako ang mahal niya. Kaya sobrang saya ko. Kahit patago ang relasyon namin. Naging close niya rin ang mga anak ko at mga magulang ko. Kasi dahil doon, mas lalo pa naming
minahal ang isa't isa. Kahit alam kong malaking mali itong relasyon namin, tinuloy ko pa rin. Naiiyak ako sa tuwing naiisip ko na pwede kaming maghiwalay pag nalaman na ang relasyon namin. At yun na nga ang nangyari. Umamin ang lalaking mahal na mahal ko sa asawa niya. Inamin niyang kami. Nag-usap kaming tatlo sa video call. Mahinahon naman ang pag-uusap namin. Pero nagpakumbaba ako sa asawa niya at sinabi ang totoong nararamdaman ko. Inamin kong mahal na mahal ko ang asawa niya. At sinabi kong hindi ko pinagsisisihang minahal ko siya. Sinabi ko rin na alam ko na hindi ko mahihingi kahit kailan ng kapatawaran niya. Iyak lang ako ng iyak noon. Kasi gusto rin ng lalaking mahal ko na makipaghiwalay na sa asawa niya. At natapos na ang pag-uusap namin. Halos hindi ako makakain at makatulog sa kaiisip sa taong mahal ko. Kung okay lang ba siya. Kasi alam kong maraming nagbabantay sa kanya para hindi niya ako makontak o makausap. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataong tawagan ako. Kinabukasan nag-usap kami ano ba ang makakabuti para sa amin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at hindi yun magbabago. Sinabi niya rin sa akin na totoong mahal na mahal niya rin ako. Pero kailangan naming lumayo muna sa isa't isa. Dahil ayaw niya akong mapahamak. Kaya nagdesisyon siyang lumayo sa akin. Ngayon, gusto niya pang itry if mag-work pa ang relasyon nila ng pamilya niya. Pero pag hindi, makikipaghiwalay na po siya talaga. Hinihiling niya sa akin na kung pwede hintayin ko siya. Umiyak ako ng sobra. Kasi narinig ko sa kanya yun, umiiyak rin siya nung sinabi niyang hintayin ko siya. Kasi mahal na mahal ko siya. Kaya sinabi kong oo, hihintayin kita kahit ano pang mangyari. At kahit matagal pa, maghihintay ako sa'yo. Nangako rin siya na pag may pagkakataon ay kukumustahin niya ako para hindi ako malungkot. Lagi ko raw tingnan ang mga picture namin kapag nalulungkot ako. DJ Rocky, sobrang mahal ko siya. At totoong nararamdaman ko, kahit siya mahal niya ako. Pero need namin gawin to. Ang lumayo muna sa isa't isa. Para na rin sa mga bata. Handa akong mag-antay sa kanya. Kahit matagal pa. At kung pwede na ang lahat, at nadaan sa legal na paraan, magsasama na kami. Ano bang may papayo niyo sa akin? Sa sitwasyon naming dalawa ng mahal ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si MG. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Ginalaw ako ng lolo ko, tito ko, at papa ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Pao. 22 years old. Gusto ko lang sanang i-share ang secret file ko tungkol sa buhay ko. Taga Bulacan ako. Lumaki ako sa mga lola ko. Isang linggo sa mama ni Papa. Isang linggo sa mama ni Mama. Ganon ako. Sa side ni Papa ko, sa side ni Mama ko, doon ako tumutuloy. Hindi masayang buhay yung kinalakihan ko. 8 years old pa lang ako. Namatay ang mama ko dahil sa sakit niya sa kidney. Pero bago siya mamatay, nakaranas muna siya ng masasakit na salita at palo galing kay Lola. Ang sama-sama ng loob ko nun kay Lola. Yung mama ng mama ko. Kasi isang beses nakita ko na pinalo niya si mama. Kahit alam niya na may sakit si mama, pinalo niya ng walis tingting sa harap ko. Kaya buhat nun, nagtanim na ako ng sama ng loob. Tapos kapag pumupunta naman ako sa side ng papa ko, puro masasakit na salita ang natatanggap ko. Anak daw ako sa buho, ihiin daw ang nanay ko. Basta, tinitiis ko na lang ang mga sinasabi nila. Yung feeling na parang hindi nila ako pamilya. Hanggang sa nag-9 years old na ako. Doon na nagsimula ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Ginalaw ako ng lolo ko, tito ko, at papa ko. Pero hindi sila sabay-sabay. Hindi ko magawang makapagsumbong noon kahit kanino. Sobrang sama ng loob ko noon. Gusto ko magpakamatay. Sabi ko sa isip ko noon, Mama, kunin mo na ako, ayoko na. Yung mama ko nakasangga ko, wala na. Wala akong mapagkwentuhan sa nangyari sa akin noon. Ang turing ng ibang kaanak ko sa akin, hindi pamilya. Pakiramdam ko isa akong basura. 5 taon akong nagtiis sa bahay ng papa ko. Isang gabi noon hindi ko makakalimutan. Natutulog ako ng sobrang himbing. Nang bigla akong niyakap ng papa ko. At yun, ginalaw niya ako. Pero buti na lang hindi na naulit pa yun. Yung tito ko naman, siya yung nag-alaga sa akin nung wala si Papa nun. Akala ko makikipaglaro lang siya sa akin. Sinabihan niya ako na maghubad daw ako. Yun yung laro-laro namin. Pero bigla niya nalang hinawakan yung maselang parte ng katawan ko. At yung lolo ko, hayop. Gabi-gabi, ginagalaw ako. Hindi ako makapagsumbong noon. Gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Grabe yung inabot ko sa pamilya ng papa ko.
Yung mga kaanak niya pinapalo ako. Pinapatulog ako sa labas ng bahay. Kaya hanggang ngayon, nakatanim pa rin sa isip ko yun. 13 years old ako. Doon na ako umalis ng Bulacan. Pumunta ako ng Puerto Galera kasama ang tita ko. Ang tita kong yun nagtatrabaho sa bar. At ako naman, nagstay kasama niya. Inuupahan lang siya, inuupahan lang yung bahay niya. Doon ako kasama niya. Isang araw, naglalakad-lakad ako sa may bandang dagat. May nakakita sa aking kano. Tinanong niya ako, "Are you alone?" Hindi ako nagsalita. Kasi natatakot ako kaya tumakbo ako. Pero napaisip ako gayahin ng tita ko. Kaya lang bawal pa naman ako. Kaya naisip ko, sa labas na lang ng bar. Sa may dagat ako nakahanap ng foreigner. Nakita ko na naman yung kano na kumausap sa akin. At kinausap na naman niya ako. Sabi niya wag daw akong matakot sa kanya. Dahil mabait naman siya. Kaya sumama ako. Dinala niya ako sa isang parang apartment. At ayun na. Hindi ko akalain na mangyayari yung hindi dapat mangyari. Sa pagkakataong yun, parang nahulog na ang loob ko sa kanya. Kasi gwapo siya at saka mabait. Binigyan niya pa ako ng pera. Kaya lang, 1 linggo lang siya sa puerto. Kaya nalungkot ako. Ilang araw pang lumipas, nagiging kaibigan ko na yung mga tambay doon. Napasama ako sa kanila. Inom dito, inom doon. Doon ko natutunan ang pag-iinom at pag-yosi. Hanggang sa isang araw may nakilala akong tomboy. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rox. Mahal na mahal ko nun si Rox. Tumagal kami ng 8 months. Pero naghiwalay din kami. Umalis ako ng puerto, sa ibang lugar naman ako napunta. At doon, nagdesisyon na ako na gawing propesyon ang pakikisalamuha sa iba't ibang lahi. Bumunta ako ng Capiz. Nagprosti na ako doon. 3 branch ng bar sa Iloilo, Capiz at Katiklan. Palipat-lipat ako doon. At tumagal ako doon ng 3 taon. Pero hindi rin nagtagal, umalis na ako doon. Pumunta naman ako ng Bacolod. Ganun pa din ang trabaho ko. Maganda yung sahod ko doon kaya tumagal din ako. 3 taon din. At doon may nakilala rin akong tomboy. Pero hindi ko inaakala na siya ang sisira ng buhay ko. Natuto ako sa kanya na gumamit ng bato. Lahat ng kinikita ko sa bisyo, doon lang napupunta. Adik kasi siya. Dumating pa sa punto na parang mababaliw na ako. Ang hindi ko alam, niloloko lang niya ako. Dahil mahal niya pala yung isa ko pang katrabaho sa bar. Paano ko sila nahuli? Tumawag ako sa kanya. At ang sumagot, ex niya.
Yung ex niya nakatrabaho ko sa bar. Pero hindi ako natuto nun. Binalikan ko pa rin. Pinatawad ko pa rin. Kasi mahal ko. Pero may mga bagong kaibigan ako na binigyan ako ng halaga. At sila ang nagpahinto sa akin sa masamang bisyo ko. Umalis ako ng Bacolod. Bumalik ako ng Puerto. 2016 yun. Kasi iniisip ko na mas malaki ang pera sa Puerto kesa doon. Pero pagbalik ko, hindi na pala tulad ng dati. Medyo mahina na ang mga turistang pumapasok doon. Pumasok ako sa bar kasi hindi na ako minor nun. Pero dahil hindi na ako minor, nagsimula na ulit ako magtrabaho. Yung akala ko na hindi na ako babalik sa paggamit ko ng bato, bumalik pa rin pala ako. Gawa ng napabarkada na naman ako. Pero pinilit kong itigil yun. Dahil na in love ako. Nahulog ako sa isa na namang tomboy. At yun na ang asawa ko ngayon. Nagkakilala kami 2017. At 2 years na kami. Actually, ang swerte ko sa tomboy na to. Kasi napaka-maalaga. Mahal na mahal niya ako. At nag-ampon kami ng baby. At itago natin siya sa pangalang Gabriel. Ang nickname niya? Gabby. Siya yung buhay ko ngayon. Pero minsan nalulungkot pa rin ako kasi nakakapagod yung pagiging prosti. Yung araw-araw iba't ibang lalaki. Minsan sa customer ko umiiyak ako kasi pagod na ako sa pagiging ganito. Pero kapag nakikita ko yung anak ko, iniisip ko na lang na para sa kanya, lahat ng ginagawa ko. Na lahat kakayanin ko para sa kanya. Hindi ko ipaparanas sa anak ko yung naranasan ko. Mabugbog, sumbatan, sabihan ng mga masasakit na salita, hindi ko yun ipaparanas sa kanya. Mula 13 years old ako hanggang sa mag-22 na ako ngayon, hindi ako umuwi sa amin. Hindi ko na alam kung paano ako makakaalis sa trabaho kong ito, pero wala dito ako kumikita ng pera. At hindi ko rin alam kung paano mawawala yung nakatanim na galit sa puso ko sa pamilya ko. Sana matulungan niyo ako. Ako si Pao. At ito ang aking secret file.